Sa mundong may pagkakaiba-iba ng paniniwala, nakakatuwang malaman na may isang bagay na napagkakasunduan nating lahat. Ito ay ang kalendaryo. Anuman ang iyong politika o ang iyong relihiyon, alam nating lahat na ang taon ngayon ay 2024. Tama ba? Well, ayon sa isang German historian, ang taon sa katunayan ay 1727. Sinabi niya na ang ating kalendaryo ay isang kasinungalingan at ang isang malaking bahagi ng Middle Age ay hindi kailanman nangyari. Kahibangan ba ito? Well, sabi niya, kaya niya itong patunayan. Alamin natin kung paano. Pero bago ang lahat, ay huwag mong kalimutang i-like ang videong ito. Noong 1991, ang German historian na si Herbert Illig at ilang mga kasamahan ay nagmungkahi ng isang radikal na ideya. Hindi tayo nabubuhay sa 21st century, ngunit nabubuhay tayo sa 18th century. Ito ay tinatawag na Phantom Time Hypothesis, na nagsasabing noong 1000 AD, nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng simbahan at ng Holy Roman Emperor na baguhin ang kalendaryo. Ang mga year 614 hanggang 911 ay hindi nangyari. Ang 300 years na iyon ay hindi talaga nangyari. Kaya lahat ng kasaysayan na natutunan mo tungkol kay Charlemagne at sa Middle Ages ay gawa-gawa lang. Sa katunayan ay sinasabi ni Illig na si Charlemagne ay partikular na idinisenyo bilang propaganda upang suportahan ang pagbabago ng kalendaryo, upang bigyan ng emperador at ang pope ng higit na kapangyarihan. Okay, tingnan natin ang kalendaryo at tingnan natin kung maaari nating malaman kung ano ang nangyayari sa Phantom Time. So bakit ginagamit pa natin ang ginawa nating kalendaryong? Sa buong kasaysayan ng tao, iba't ibang mga kultura ang gumagamit ng iba't ibang kalendaryo. Ang iba ay batay sa mga panahon, ang iba sa araw, ang iba sa buwan, ang iba gumawa lang batay sa kapanganakan ng leader nila. Habang nananakop ang mga Romano ng mas maraming teritoryo, ang iba't ibang kalendaryo ay nagpahirap sa komerso. Kaya noong 45 BCE, iminungkahi ni Julius Caesar ang isang standard na kalendaryo na gagamitin ng imperyo. Ang Julian Calendar ay batay sa isang tropikal na taon na kilala rin bilang isang solar year o isang orbit ng Earth sa paligid ng araw. Ang isang taon ay 365.25 days na may mga leap year. Ngunit ang isang solar year ay mas maikli kaysa sa naisip nila. Ito ay talagang 365.24219 days. Ito ay may 11 minutes na pagkakaiba. Ang 11 minutes ay hindi ganoon kalaki. Ngunit ang Julian Calendar ay nawawala ng isang buong araw tuwing 128 years. At pagkatapos ng 1,500 years, kapansin-pansin ang kakulangan. Gusto talaga ng simbahan na bumagsak ang Easter sa ika-21 ng Marso, ang Spring Equinox. Ngunit noong 1500s, dumarating ang Easter ng ika-11 ng Marso. At ito ang ikinainis ni Pope Gregory. Dito ay inihayag ng simbahan ang pagbabago. Ang isang taon ay magiging 365 days na may karagdagang araw na idinaragdag sa bawat taon na nahahati sa 4 at ilang iba pang mga panuntunan upang panatilihing nakasync ang mga bagay. Pero yun ay buod lang. Kaya noong 1582, ang Gregorian calendar ay pinagtibay at 10 sa mga nawawalang araw ay idinagdag pabalik sa kalendaryo. Matutulog ka ng ika-4 ng Oktubre at magigising sa ika-15 ng Oktubre. At yan ay nangyayari noon pa man. Pero sandali lang. Ang pagkawala ng isang araw kada 128 years ay nangangahulugan na ang lumang kalendaryo ay nawalan ng halos 13 days. Ngunit 10 araw lang ang inalis ng Pope. Ang 10 araw ay naa-account lamang sa humigit kumulang 1,200 ng 1,500 years na lumipas mula nung lumang kalendaryo. Ang 10 araw ay talagang nagdala sa bagong kalendaryo para makasabay sa equinox. Ngunit hindi yun maaari. Ibig sabihin ang bagong kalendaryo ay in-adjust 300 years na ang nakaraan. Ito ang malaking tanong. Alam ba ni Pope Gregory na nagkamali siya sa pagkalkula? O baka may mas masamang nangyari?
Naniniwala si Herbert Illig na hindi nagkamali si Pope Gregory. Naniniwala siyang sinadyang pagtakpan ng Pope ang isang conspiracy na nangyari ilang siglo na ang nakalilipas. Kaya nagsimulang maghanap si Illig ng mga pahiwatig noong Middle Ages at kalaunan ay natagpuan niya ang mga ito. Si Heribert Illig ay kumbinsido na ang 3 araw na pagkakaibang ito ay hindi isang pagkakamali. Pinaghihinalaan niyang pinagtatakpan ni Pope Gregory ang isang bagay na nangyari sa simbahang Katoliko ilang siglo na ang nakalilipas. Mukhang nakatutok ito sa Dark Ages at napansin niya na mayroong isang particular na yugto ng panahon na may kapansin-pansing kakulangan ng mga record at artifact. Ito ay mula 614 hanggang 911. Ito ang panahon bago ang pamumuno ni Charlemagne at hanggang sa pagsisimula ng Ottonian Dynasty, na humantong sa kanya ang unang suspetsya, ang Holy Roman Emperor na si Otto III. Naniniwala si Illig na si Otto III, Pope Sylvester II at posibleng Byzantine Emperor Constantine VII ay may lihim na plano upang ilipat ang kanilang mga sarili mula sa ika-7 siglo hanggang ika-10 siglo upang mapamunuan ni Otto ang bagong milenyo. Nabanggit ni Illig na ang Imperyong Romano ay nagtatago ng mga detalyadong record hanggang sa year 610, kung kailan nagsimula ang Dark Ages. Ngunit ang nakasulat na kasaysayan ay karaniwang naglalaho sa loob ng 300 years. Gayun din ang arkitektura ng taong 476 ay halos kapareho ng sa taong 1000 na halos walang pag-unlad. Sa isang perspektibo, ito ay katulad natin na nakatira sa isang bahay ngayon na pawid lang ang bubong at marumi ang sahig. Ang mga technological advancement ay tila huminto din sa loob ng 300 years. Ang Roman Empire ay may mga aqueduct at indoor na mga tubo. Ang Renaissance ay nagbigay sa atin ng Da Vinci, Copernicus, at ang pagtuklas ng bagong mundo. Ngunit para sa nawawalang 300 years, halos walang pagsulong sa siyensya. Problema din ang mga kastilyong European. Nakahanap si Illig ng maraming kastilyong itinayo hanggang sa year 600 at maraming itinayo pagkatapos ng year 1000. Ngunit walang bakas ng anumang itinayo sa pagitan ng mga panahong ito. Nakahanap si Illig ng isang dokumento na nagsasabing halos 1,700 na mga istruktura ang itinayo noong mga nawawalang taon. Ngunit nang natuntun niya ang mga istrukturang iyon, napansin niyang 97 sa mga ito ay wala na. Walang katibayan na sila ay nag-exist. Ang listahan ay fake. Isang fake na naglalayong muling isulat ang kasaysayan. Ngunit tiyak na magkakaroon ng archaeology na magpapatunay na nangyari ang mga panahong ito. Noong 1986, napansin ng mga archaeologists ang napakakaunting ebidensya ng mga medieval town sa isang tiyak na panahon. Nagkaroon ng gap na tumagal mula 650 hanggang 910. Partikular sa Germany, wala ni isang pagtuklas ang naiugnay sa oras na ito. Ang tanging maliwanag na figure na lumabas sa panahong ito ay si Charles the Great na mas kilala bilang Charlemagne. Ngunit ayon sa hypothesis ng Phantom Time, hindi kailanman umiral si Emperador Charlemagne. Sinabi ng mga taga-suporta ng Phantom Time hypothesis na walang na-preserved mula sa nawawalang 300 years. Walang mga bahay, kalye, walang artifact, at marahil walang Charlemagne. Si Illig at iba pa ay naniniwala na si Otto III ang lumikha kay Charlemagne sa kanyang sariling imahe. Maraming problema sa kasaysayan ni Charlemagne. Halimbawa, tila napakaraming niyang na-accomplished para sa isang lalaki. Si Charlemagne ay isang astronomer, agriculturalist at arkitekto. Ngunit sa kanyang 46 years ng paghahari, siya ay nasa digmaan sa buong mundo sa loob ng 44 years na iyon. Ngunit nakahanap pa rin siya ng oras upang lumikha ng isang jury system at higit sa 100 na mga bagong batas. Binago niya ang sistema ng edukasyon. Nag-update siya ng banal na kasulatan. Ang ilan ay nagsasabi na aabutin ng 4 o 5 lifetime upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Ngunit kahit papaano ay nagawa ito ni Charlemagne.
Si Illig at iba pa ay naghinuha na ang tanging lohikal na dahilan para dito ay si Charlemagne ay gawa-gawa lamang at si Otto ay may maraming motibo upang bigyan si Charlemagne ng isang makatas na resume. Dahil minanipula ng mga Ottonian ang kanilang daan patungo sa Holy Roman Empire, kailangan nilang bigyan ang kanilang sarili ng isang backstory. Dahil sa paglikha nila kay Charlemagne, ang mga Ottonian ay makikita bilang mga bayani at ang kanilang pamamahala ay magiging lehitimo. Ngunit kung kasinungalingan ang ginawa ni Charlemagne, sa 300 years na iyon, kailangan ni Otto III ang iba pang bahagi ng mundo kasama ang gitnang silangan at Asya upang patunayan ang kasinungalingan. At siguro ito'y ginawa niya. Si Illig at iba pa ay nagsasabi na ang Islamic record keepers ay nagdagdag ng mga kaganapan at daan-daang taon sa kanilang sariling mga makasaysayang dokumento. Na ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Byzantine lahat ay nagpakilala ng mga bagong kalendaryo sa parehong panahon, ang 10th century. Lahat para sa kapakanan ng kaluwalhatian at katanyagan ng isang banal na emperador ng Roma. Ang Phantom Time Hypothesis, napakaganda ang conspiracy. Pero totoo ba, nag-exist ba si Charlemagne? Well, halos parang ganun na nga. Pero exaggerated ba ang resume niya? Well, ito ay tiyak. Siya ay mahusay sa dalawang bagay, ang pagkapanalo sa mga digmaan at pagiging ama ng mga anak. Siya ay isang taga-suporta ng agham, sining, tuntunin ng batas at ganoon din sa simbahan. Ngunit ang lahat ng kanyang mga non-military accomplishment ay maaaring maiugnay sa mga mahuhusay na tao na pinananatili niya sa kanyang paligid. Gayunpaman, iyon ay non-scientific rebuttal sa hypothesis ng phantom time. Pero paano itong Halley's Comet? Ang Halley's Comet ay nakikita sa mundo tuwing 75 o 76 years. At umiiral ang mga tala na nakita ito noong 475 BCE at hanggang sa mga missing centuries. Ngayon ay kakaunti na lang ang tala nito sa kasaysayan ng European sa panahong ito. Ngunit may mga talaan ng kometa sa kasaysayan ng Tsino. Tungkol sa kung bakit walang maraming mga talaan mula sa Dark Ages, ang sagot ay mas malinaw kaysa sa isinasaalang-alang ni Illig. Pagkatapos bumagsak ang imperyo ng Roma, ang buong mundo ay dumanas ng kaguluhan at digmaan. Medyo gumuho ang infrastruktura ng lipunan. At sa Middle Ages, halos 95% ng populasyon ng mundo ay namumuhay sa kahirapan. At wala pang 5% ng mga tao ang marunong magbasa. Kakaunti ang pagkakataon para sa sining at agham na umunlad kung ang buong mundo ay nagpupumilit para hindi mamatay sa gutom. Pero paano si Pope Gregory? Inilipat niya ang kalendaryo ng 10 araw at hindi 13. So paano natin isasaalang-alang ang mathematical error ng Pope? Lumalabas na wala si Illig ng lahat ng mga impormasyon. Nang tingnan ng mga historians ang pagbabago ng petsa, nalaman nilang ang 10 araw na adjustment ay hindi batay sa simula ng Julian calendar noong 45 BC. Sa katunayan, ay ibinalik ng Pope ang Easter sa pagkakatugma pagkatapos na inilipat ito ng 3 araw ng konseho ng Nicaea noong 325. Kaya 10 days lang ang kailangan. 3 araw mula sa Nicaea, 10 araw mula kay Gregory. Iyon ay 13 days. Ang karamihan sa mga historians ay itinuturing ang conspiracy na ito na na-debunked na. Ngunit si Illig at iba pa ay nananatili sa kanilang kwento. Pero kailangan nating irespeto ang kanilang kwento. Ngunit babantayan natin ang kwentong ito at kung may pagbabago, gagawa tayo ng isa pang video. Ngunit pansamantala ay isaalang-alang natin ang Phantom Time Hypothesis na isang kamanghamanghang kwento kahit ito ay debunked na. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Ito ang Pinoy Myth. Kung natuwa at may natutunan ka ngayon, pakipindot naman ng like at subscribe at share at comment. Lahat ng yan ay nakakatulong ng malaki sa ating channel. Muli, hanggang sa susunod. Salamat!